Lord. Hallelujah. First and foremost po, I'd like to give my highest praise, glory, honor, and power only belongs to there is Jesus. Hallelujah. The King of Kings and Lord of Lords. Amen. Hallelujah. The Alpha and Omega, the finisher of our faith. Hallelujah. And I also wanted to remember the blessed preachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, and to cherish the teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, and greetings as well to our beloved children, my beloved Fillmore and beloved Ate Lots, also to our beloved grandchildren, and to all our live webcast viewers, and sa inyo, my beloved brethren, sa mga visitors po na naririto ngayon. Welcome po sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Nais ko lamang pong sariwain kung gaano kabuti ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Hallelujah. Year 1997 po, mga minamahal, ng kami po ay tinawag sa banal na gawaing ito. Bago po yan, mga minamahal, ang buhay po ng aking beloved parents ay magulo. Although naglilingkod po sila sa dambuhalang relihiyon, ngunit andyan po yung bisyo, mga minamahal. And yung aking beloved father po, siya po ay isang ex-convict sa dako ng Davao, mga minamahal. And talagang sa lugar nila, siya po ay kinakatakutan, mga minamahal, dahil pabalik-balik po siya sa loob ng kulungan, mga minamahal. Yung nung aking beloved mother din po, mga minamahal, ay talamak din po na talagang nagsusugal. Andyan po yung bisyo sa kanilang buhay, mga minamahal. At sino pong mag-aakala nung sila po yung napunta sa dako po ng Cebu year 1997 po, mga minamahal. Nung ako po at ang aking beloved kapatid ay nagkaroon po ng malugmahang karamdaman. Ako po ay nagkaroon ng bronchopneumonia, mga minamahal. At ang aking kapatid po, youngest sister ko po, ay nagkaroon po siya ng dengue, mga minamahal. Siya po ay baby pa lang that time. Ako po ay 5 years old pa lamang, mga minamahal. At yung aking beloved father po na matagal na pong hindi gumagawa ng masama that time. Ngunit sabi po niya, mga minamahal, dahil sa kawalan, mga minamahal, wala po siyang pera, mga minamahal, na panggasto sa hospital. Naisip po niya habang nasa bus po sila, dahil dadalhin po nila kami sa hospital, mga minamahal, ngunit wala po silang pera that time. Naisip po na aking beloved father na kung hindi daw po niya makuha sa pagmamakaawa ang hospital, mga minamahal, ay babalik daw po siya sa dati niyang masamang gawain para lang magkapera, mga minamahal. Ngunit hindi po yan pinahintulutan natin pinakamahal na Panginoong Jesus, dahil sa araw po pala na yon ay tatawagin na siya natin pinakamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Nung pagbaba po nila ng bus, mga minamahal, may bigla pong nag-abot sa kanila ng leaflets. At sabi po ng beloved sister na yon, nung tinanggap po na aking beloved papa, sabi na aking beloved papa, ano ba tong pirasong papel na to? Masosolve ba niya ang problema ng aming kinakaharap? Ang sagot po ng beloved sister na yon, mga minamahal, na kuya, wala pong imposible sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. That time po, ang aking beloved papa, hindi niya po ma-explain ang kanyang nararamdaman. Bigla na lang po siyang sumunod doon, at nagulat po ang aking beloved mama dahil dala-dala po kami nila na may malubhang karamdaman. Ako po ay payat na daw po that time, and namumutla dahil sa karamdamang bronchopneumonia, at ang aking beloved kapatid ay talagang walang hinto po yung kanyang lagnat, mga minamahal. Nung nandun na po sila sa venue, mga minamahal, yun po pala ay isang krusada, mga minamahal, sa dako po ng Cebu. The moment daw po na pag-enter nila sa venue, mga minamahal, andun naramdaman agad na aking beloved parents na para bang may nag-welcome po sa kanila, mga minamahal. Hallelujah. All throughout the service po, mga minamahal, hindi na po nila kami naalala, mga minamahal, dahil talagang nakafocus na lang po sila sa banal na gawain, at sila po ay namangha sa kanilang mga naririnig. At ang sabi po ng kami beloved papa, talagang tumatak sa kanyang isipan yung patotoo po, na nang sabi po nung patotoo na
na brethren ay kayong mga baguhan, balang araw, isa din kayo sa tatayo dito sa banal na propeta at magpapasalamat kung gaano ka buti at gaano ka naghihimala ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At habang ongoing po ang banal na krusada, mga minamahal, nagulat na lamang po aking beloved mama na nung tiningnan po nila ako na ako po ay malubhang-malubha. Bigla na lamang daw po akong tumayo at sumabay daw po ako sa pagpupuri, mga minamahal. Amen. At ang aking beloved kapatid daw po na talagang mataas po ang lagnat ay ito po ay wala na pong lagnat, mga minamahal, at humingi pa nga daw po ng pagkain, mga minamahal. Instant po ang kagalingan na binigay sa amin ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. At simula that time po, mga minamahal, sa kabagan ng mahal na Panginoon, kami po ay nagpatuloy na naglilingkod. At ang aking beloved Papa, sa kabilang nga po dahil nga wala siyang natapos, mga minamahal, at meron pa po siyang record, mga minamahal. Andyan po nahirapan po siya maghanap ng trabaho, ngunit talagang tunay na walang imposible po sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil nagkaroon po siya ng full-time na trabaho, mga minamahal, sa isang 5-star hotel po sa Daconong, Cebu. That time, mga minamahal, sinong po mag-aakala, dahil yung mga kakompetensya po niya that time, mga minamahal, puro po mga graduate, ngunit siya po yung pinili na magkaroon ng trabaho na yon, mga minamahal. Tunay na andyan po yung pagpapala ng mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa aming paglilingkod, mga minamahal, andyan nga po na hindi po palaging kulay rosas, mga minamahal. Andyan po yung mga pagsubok, mga minamahal. At yan po ang aking pinasasalamatan sa mahal na Panginoon dahil dyan po pinagtitibay ang aming pananampalataya. Hallelujah. Praise the Lord. Isa din po sa patutuo ko yung year 2017 po, mga minamahal, yung nangyari po sa aking beloved Papa, mga minamahal, na siya po, that time po kasi pag wala po siyang work, mga minamahal, siya po ay merong tricycle, mga minamahal, na mamasada po siya sa kanyang free time, mga minamahal. And that time po sa kanya po, ang aking beloved mama po ay nasa likod niya po, mga minamahal. At bigla na lang daw po ng aking beloved mama ay bumaba sa isang kanto, mga minamahal, na nagulat ang aking beloved mama. Bakit siya bumaba sa lugar na yon, na wala naman daw po siyang pakay sa lugar na yon, mga minamahal. And then, after po ng pagbaba ng aking beloved mama, after 5 minutes lang po, mga minamahal, na nakaalis yung aking beloved Papa, nangyari po yung aksidente, mga minamahal, na kung saan ang aking beloved Papa po na nagdadrive ng tricycle na yan ay binangga po ng isang 10-wheeler truck, mga minamahal. Doon po talaga bumangga kung saan po nakaupo yung aking beloved mama, na kung saan that time, kung nandun pa yung aking beloved mama, siya po talaga yung mapupuruhan, mga minamahal, ngunit hindi po yan pinahintulutan ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. That time, sa lakas po ng impact ng pagkabangga, mga minamahal, yung aking beloved Papa po ay tumilapon po sa ere, mga minamahal. Siya po ay nakahandusay sa kalsada, mga minamahal, duguan. Ang lahat ng nakakita, mga minamahal, ay akala po talaga nila wala na po aking beloved Papa, wala na po yung driver. Sabi pa nung iba nagpo-post sa Facebook, mga minamahal, na imposible daw buhay pa ang driver dahil daw sa dami ng dugo na nakita nila, mga minamahal, sa gitna ng kalsada na yon, mga minamahal. At that time po pala, mga minamahal, ang aking beloved Papa, kung saan nandun na siya nakahandusay, mga minamahal, nakita niya po yung truck, mga minamahal, na gusto po siyang balikan ulit, mga minamahal. Sa atin po sa Pilipinas, mga minamahal, na kung saan nga pag ganyan po may nangyayaring aksidente, kung sino yung nakabangga, parang gusto nilang tuluyan na lang, mga minamahal, para isang gastos na lang. Ganyan po ang gusto nilang gawin, mga minamahal, that time. Nung nakita niya na buhay pa aking beloved Papa, gusto niya pong balikan aking beloved Papa, mga minamahal. At tuluyan na ngang patayin, mga minamahal. Ngunit aking beloved Papa, with all of his strength, mga minamahal, naalala niya ang turo nating beloved mahal na pastor. Amen. Praise the Lord. Na sa oras ng kagipitan, tawagin lamang ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus at sumigaw ng 3 times, Hallelujah! Praise the Lord! Mga minamahal,
out of nowhere, may bigla na lamang pong may malaking taong pumunta sa aking beloved Papa. Kinuha po siya, mga minamahal. Kinarga po siya, mga minamahal. Palayo po dun sa kalsada, mga minamahal. Nilagay po siya sa gilid ng kalsada. Sa atin po sa Pilipinas, mga minamahal, pag may mga aksidente, pag may ganyan, mga minamahal, wala po talagang mag-a-attempt na pupuntahan ka or mangingialam dahil mag-aantay pa yan sila ng medic responder or police. Pero that time, saan galing yung malaking taong nakaputing kumarga sa aking beloved Papa? Talagang wala pong imposible sa pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Nagpadala po siya ng anghel para iligtas sa aking beloved Papa. Nagulat po yung mga tao doon, mga minamahal. Yung mga tao din doon, nakakita nila yung tao na yun na nakaputi. Hinahanap po nila yun. Yung aking beloved Papa din, hinahanap nila. Ngunit hindi na po nila mahagilap yung tao na yun, mga minamahal. Hallelujah. Tunay na naghihimala at pinakamahal na Panginoong Isus. Sabi nga po ng mga tao, nung nakita nila after a week, after a month na po, nakita nila aking beloved Papa na nagda-drive ulit, sabi nga nila, Kuya, di ba ikaw yung nabangga ng 10-wheeler truck? Buhay ka pa pala. Hallelujah. Andyan talaga na nagpo-protection ng ating pinakamahal na Panginoong Isus sa kanyang mga anak. Hallelujah. Yung aking beloved Papa po ay dinala po sa hospital, mga minamahal. Siya po ay nagunat po yung mga nurse sa ER, mga minamahal, dahil conscious pa rin po ang aking beloved Papa. May malay pa rin po siya sa katunayan po nung nandun po na pumunta na po aking beloved Mama. Yung aking beloved Mama, grabe yung pag-aalala niya, mga minamahal, ngunit sabi ng aking beloved Papa, nung una niyang makita aking beloved Mama, sabi ng aking beloved Papa, pasalamatan mo ang mahal na Panginoon dahil ikaw ang una niyang niligtas. Hallelujah. Dahil kung hindi ka nakababa, ikaw talaga yung mapupuruhan noon, dahil dun siya tumama talaga sa kung saan nakaupo aking beloved Mama. Hallelujah. Tunay na kamangha-mangha ang gawa ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Isa din po, that time, mga minamahal, yung chinek na po ng mga doktor ang aking beloved Papa, ang kanyang left arm po ay talagang napuruhan, mga minamahal. Yung pumutok po yan, mga minamahal, yung kanyang skin sa left arm niya ay nakalaylay na po yan, mga minamahal. At ang sabi, ngunit nagulat po ang mga doktor, mga minamahal, dahil yung kanyang skin, mga minamahal, nakalaylay na, and then ang dami na pong flesh na nawala, mga minamahal. Yun yung nakikita sa kalsada, mga minamahal. Kaya sobrang daming tingnan. And ang sabi ng mga doctor, mga minamahal, laking gulat nila. Dahil napaka-imposible daw po na sa laki ng damage, mga minamahal, sa laki ng hiwa sa kanyang left arm, mga minamahal, ay imposible daw po na walang ugat or buto na maputol, mga minamahal. Ngunit sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus, talagang walang imposible, mga minamahal. Wala pong ugat na naputol, mga minamahal, or buto man lang, mga minamahal. Wala pong naputol. Hallelujah. At sabi po ng mga doktor, mga minamahal, ay kinangan daw po siya salina ng dugo, mga minamahal. Ang hinahanap po na dugo that time, mga minamahal, 3 bag po, mga minamahal. And sobrang hirap po hanapin yung dugo, blood type ng aking beloved Papa, mga minamahal. Kung saan na po ako pumunta pa po ako sa Red Cross para maghanap ng same na blood type ng aking beloved Papa. Ngunit wala po akong nakita. Isa lang po yung nakuha namin, mga minamahal. Ngunit sabi nung doktor, talang 3 bag daw po ang kailangan, mga minamahal, dahil sa sobrang dami nga daw po ng dugong nawala sa aking beloved Papa. And ngunit habang ako ay naghahanap po ng dugo na para sa aking beloved Papa, mga minamahal, tumawag po siya. Ang sabi po niya sa akin na bumalik ka na dito dahil wag mo nang isipin yan. Ang mahal na Panginoong Jesus na ang bahala sa akin. Hallelujah. Hindi na po namin yan ginawa, mga minamahal. Talagang nanalig po kami sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Nagalit pa po yung doctor dahil matigas po ang aming ulo, dahil parang pangalawang time na po namin yan na nagperma ng waiver, mga minamahal, kasi yung unang waiver din po na pinirmahan namin is yung
hindi po kami pumayag na magkaroon ng skin grafting yung aking beloved papa, mga minamahal, na kung saan kukuhanan siya ng skin sa kanyang hita at ilalagay sa kanyang arm, mga minamahal. Ngunit hindi po kami pumayag doon. Sabi ng doktor, matigas ang aming ulo at sabi niya, dahil daw sa aming katigasan, baka daw hindi na mabuhay ang skin ng aking beloved papa sa kanyang left arm at mahirapan na daw itong ibalik sa dati, mga minamahal. Ngunit talagang pinakita sa kanila ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus na buhay siya natin pinaglilingkuran. Hallelujah. Wala pa pong isang buwan, mga minamahal, na buhay po yung skin ng aking beloved papa at naitataas na po niya ang kanyang left arm, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Kamanghamanghang gawa natin pinakamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Isa din po sa patotoo ko, mga minamahal, sa 28 years po na paglilingkod, andyan po palaging, andyan po yung mga trials din po, mga minamahal. At sa dami po ng mga himalang binigay sa amin ng mahal na Panginoon, nakita ko na rin po, patay binuhay natin pinakamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen. Yung aking beloved pamangkin po, mga minamahal. Hallelujah. Siya po ay nawalan ng buhay, mga minamahal. Hallelujah. Lantang gulay na po siya, mga minamahal. Kulay purple na po yung kanyang lips, mga minamahal. At for almost 20 minutes po siyang walang buhay, mga minamahal. Bilang tao, talagang mag-aalala ka, mga minamahal. And sabi ko nun sa aking beloved papa na, dalhin na natin siya sa hospital. Ngunit sabi na aking beloved papa na, nasa ng pananampalataya niyo, lumuhod kayo, higpitan niyo ang pananampalataya niyo at manalangin tayo sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Nagsisi po kami, mga minamahal, nanalig sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. At wala pang 20 minutes, mga minamahal, narinig ko po ulit ang iyak na aking beloved pamangkin. Hallelujah. Amen. Praise the Binuhay Lord. po Lord siya Jesus. natin pinakamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Isa din po sa patotoo ko, mga minamahal, nung year 2023 po, mga minamahal, na kung saan bago pa lang po kami nalipat noon sa Saskatchewan, mga minamahal. And January, mga minamahal, nawalan po ako ng trabaho dahil nga yung trabaho ko na galing po sa Vancouver ay hindi ko po, nadala ko pa po siya ng ilang months. Ngunit dahil gusto nga nila na bigyan sana ako ng bagong posisyon, mga minamahal, which is promotion sana yun sa akin, mga minamahal. And then, hybrid yung posisyon, mga minamahal. Kaya hindi ko na siya pwedeng kunin dahil nga nasa ibang province na po ako, mga minamahal. And that time po, nilet go ko na lang po yung trabaho na yun, mga minamahal. And then, February po, mga minamahal, wala pa rin po akong work noon. And then, nalaman ko po, mga minamahal, na one time po ako po nanalamin at nakita ko po sa aking buhok. Pag ganun ko po sa aking buhok, mga minamahal, ako po ay may malaking bald spot sa dito banda, mga minamahal, na kung saan sobrang laki po niyan, mga minamahal, na parang kahugis po ng aking palm, mga minamahal. And nagulat po ako kung bakit ganun, dahil wala naman po akong naramdaman na sakit, mga minamahal, or hindi ko po naalala kung kailan po nalagas yung aking buhok, mga minamahal. Ako po ay nagpa-check up, mga minamahal, kung ano po yun, mga minamahal. And then, ang sabi po nung nag-check up sa akin, mga minamahal, isi-schedule nila ako para sa isang dermatologist, mga minamahal, dahil hindi po nila, kailangan ko pa po mag-antay noon, mga minamahal, ng ilang buwan dahil ganun po doon, mga minamahal. And that time, February po yun, and then, yung schedule ko po for dermatologist is August pa po, mga minamahal, which is napakatagal pa po. And yung aking bald spot na yan, mga minamahal, pag tinitingnan ko talagang nalulugmok po ko dahil sobrang feeling ko lumalaki po siya ng lumalaki, mga minamahal. And then, every puri po namin, mga minamahal, talagang pinapalangin ko yan sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Kinakas out ko po yan, mga minamahal. Halos hindi ko po siya matingnan dahil nga po talagang nagsusumama po ako dahil hindi po ko parang
bilang babae, mga minamahal, para sa akin, importante din po yun, mga minamahal. Kaya hindi ko po matignan yung aking sarili sa salamin. Hallelujah. And, pero every time na napupuri kaming mag-asawa, talagang nililay hands po namin yan. Na aking beloved father din po sa phone, talagang nililay hands niya po yan, mga minamahal. At nung dumating na po yung August, mga minamahal, nandun na po, check up na po ako ng dermatologist. Pagtingin niya po, mga minamahal, siya po ay merong copy nung initial na check up sa akin, mga minamahal, which is nakita niya yung scan copy noon na sobrang bald talaga nung spot na yun, mga minamahal, na parang wala kang makikitang traces, natutubo pa yung hair ko, mga minamahal. And then, nung nakita po niya, mga minamahal, sabi niya, oh, akala ko ba bald na siya, na nakita po niya, mga minamahal, filled na po ng buhok ang aking buhok, mga minamahal. Wala na po yung spot na yun, mga minamahal. Tuluyan na pong pinagaling natin pinakamahal na Panginoong Hesus, na wala po akong tinake na anumang gamot or injection, sabi po ng dermatologist, dahil nag-prepare pa siya ng parang injection sa akin, mga minamahal, dahil yun po pala ang gagamitin para daw tumubo. Sabi niya, yung aking condition po pala ay alopecia areata, mga minamahal, ang tawag, na kung saan daw ay ito daw po ay sa akin daw po, dahil kinausap niya ako kung ano yung naging lifestyle ko, ay nang sabi ko, mga minamahal, for 5 years ako po ay work from home, mga minamahal. Kaya sabi niya, ako daw po ay overly exposed sa radiation, kaya ganun po ang naging resulta. Hallelujah. At na-realize ko po, mga minamahal, kaya pala tinanggal ng mahal na Panginoon yung trabaho na yun. Dahil hindi po pala siya kalooban, dahil hindi yun nakakabuti sa aking kalagayan, mga minamahal. Ngunit pinalitan pa po ito ng trabahong mas maganda na ating pinakamahal na Panginoong Hesus, na kung saan on-site na po ako nag-work, doon po mismo kung saan ako nakatira. Ang lapit-lapit lang po, parang 3 minutes drive lang po doon sa kung saan ako nakatira, mga minamahal. At sobrang laking pasasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus, dahil sabi po nung dermatologist, imposible daw po natubuan agad within less than a year. Natutubo ulit yung babalik sa dati yung sigla ng aking buhok, mga minamahal. Imposible daw po. Ngunit sabi ko sa kanya, walang imposible sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Ako po'y kanya tuluyang pinagaling sa karamdaman na yan. Hallelujah. At pasalamatan ko po ating pinakamahal na Panginoong Hesus sa trabahong pinagkaloob niya po, na kung saan ay hindi po nagiging hadlang sa aming pagdalo 3 times a week. Hallelujah. Sobrang dami pa pong pagpapala, mga minamahal. Yung recent din po na bagyo, mga minamahal, at earthquake sa dako po ng Cebu, kung saan ang nandyan ang aking beloved family. Nais ko pong pasalamatan na ating pinakamahal na Panginoong Hesus for the protection po sa aking buong family sa dako po ng Cebu, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po, intact pa rin po ang aming bahay, mga minamahal. Hindi po yan nagkaroon ng damage, mga minamahal. Talagang andyan yung protection natin, pinakamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, pagdadakila, itang sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus po lamang.